Nako po, ito maganda kong pag-usapan po at diskusyonan po mga kabida po. Nasa 50-50 daw ang kalagayan po ng kasong grave threat na isinampa po mga kabida ng House Prosecution Panel laban ho kay Vice President Sara Duterte po. Matapos pong tinapos ng House Prosecution yung kanilang first article mga kabida. At winidraw po nila itong kanilang witnesses na si Attorney Zuleika Lopez at si Captain Belinda Bello, mga kabida. Malinaw po na palpak po yung kanilang kaso. Kasi unang-una, sabi po ni Attorney Manuel Lunay, isa kong dating prosecutor po ng impeachment trial, mga kabida, na yung grave threat na kanilang isinampa against the Vice President, hindi naman daw ito impeachable offense, mga kabida. Hindi ho daw katulad ito ng ibang mga high crimes like corruption, ito hong plunder, mga kabida, at iba pa, mas mababa daw yung kategorya po ng grave threat, Okay? Hindi daw ito impeachable offense, mga kabida, po. Okay? Now, pakinggan muna natin ito hong si Attorney Manuel Luna, dati hong prosecutor po, mga kabida, ng impeachment trial, ni dating Pangulong Erap Estrada at former Chief Justice Renato Corona po, narito po. Yung kanilang pag-atras sa pag-presenta kay Attorney Zuleika Lopez, klaro yun, halata yun na natakot sila na lalong madidiin, lalong matisira ang kanilang kaso. Kasi if they are really confident enough na tama yung ginawa nila at strong yung kanilang evidence, they will pursue in presenting Attorney Zuleika Lopez. So, ako, from my experience as a prosecutor sa impeachment, pag ganito mga galaw, ibig sabihin yan, delikado ang lagay ng prosecution. Nasa 50-50 na yan or nasa ICU na yan kung pasyente pa ang pag-uusapan. Well, so far, wala silang napatunayan. In fact, nagiging kakatawa-tawa ito because ang burden of proof ay nasa prosecution. Pero since day 1 hanggang day 5, puro embarrassment ang nakuha ng prosecution. Dahil yung kanilang mga witnesses ay napaka-inconsistent sa kanilang mga sinasabi. Marami pang sinasabi ng mga typo-typo. Actually, hindi typo yun eh. Yung mga mali na yun ay substantial and affected yung kanilang credibility. Mukhang hindi preparado ang prosecution sa kanilang kaso. Opo. At dito sa kabuang presentasyon ng mga testigo, hindi lamang itong si Attorney Lotto, kundi maging si NBI Calilong, attorney. Ano yung mga issue na nakita po niyo bukod po sa typo na maaari pong makapagpahina sa prosecution at mas lalong magpapalakas sa depensa? Well, yung sinizero nila na grave threat daw yung sinabi ni PP, mukhang hindi naman. At saka parang political statement in line with her freedom of speech. So yon, isa na yon. Ang second, yung sinasabi nila na merong hinire siya na assassin, hindi rin nila napatunayan yon. In fact, very speculative sila dyan. So you see, yung sinasabi nila sa publiko, sa kanilang mga propaganda ay hindi nagtutugma doon sa mga sinasabi ng kanilang mga witnesses. At on their part, of course, they will try to project na positive at sila ay nananalo. Pero actually, in reality, na nakita ng publiko, talong-talo na dito ang prosecution. Opo. Ang sinasabi po ni Attorney Lotto na kahit may typo, may mga discrepancies po sa ilang dokumento pong presenta po nila bilang ebidensya, ay hindi po magbabago doon sa mga sinabi, mga pahayag ni VP Sara Duterte. Ano yung tugon po ninyo, reaction po ninyo dito sa kanilang mga naging pahayag? Aside from the discrepancies na napakalaki, yung kanilang mga sinasabi, puro opinion lang yon. So, there is no finding by a court na merong grave threat. Yung kanilang sinasabing prima facie na merong grave threat, hindi suportado
ng ebidensya. Puro lang kuro-kuro, puro lang istorya or opinion on their part. So kahit yung mga senator judges, as you have observed, from both sides, whether from the majority or minority, nagkakaisa sila na mukhang pumalya ang prosecution dito, lalo na yung kay Lotok. So, klarong-klaro ito na walang napatunayan so far ang prosecution, and we have been very forthright from the start na kung hindi sila preparado, sana hindi na sila nag-file itong articles of impeachment kasi nakakahiya ito on the part of the lower house. Opo. Sabi po ni Congressman Joel Chua na yung isang impeachment case para sa accountability at fitness to hold office, nilinaw po nila kaya hindi kinakailangan ang proof beyond reasonable doubt na ginagamit sa mga kriminal na kaso. Dahil ito'y issue po ng accountability at fitness to hold office. Attorney, paano po ninyo tutugunan itong ganitong mga pahayag po mula sa House Prosecution Panel? Yan ang problema pag walang experience eh. Kahit pa parehas kaming abogado, malayo naman yung sinasabi niya. For one, yung grave threats na yan, hindi yan impeachable offense. Eh what more kung conditional threat lang siya? The more hindi siya impeachable. So you see, ang layo ng kanilang teorya doon sa realidad at sa legal jurisprudence, kahit sa impeachment, hindi ako nag-aalsa ng bangko. 2 out of 2 impeachment cases na pinanalo natin. At alam ko ang takbo ng ebidensya. Kung ganitong klaseng kalidad ng ebidensya ang pinipresenta ng prosecution, talo na sila dito. And I can prove you right. Pagdating dito sa middle part, hindi pa sa finishing line, sigurado sila mismo, they will be very embarrassed sa ginawa nila. Opo. Issue ho ba sa inyo yung video kung saan ay lumabas po itong mga pahayag ni VP Sara Duterte laban po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., FL Lisa Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez, dahil nga ipinisita ito kahapon ng prosecution itong dalawang testigong si Kalilong at si Lotok, attorney, para patunayan yung authenticity na totoo yung video na kung saan lumabas po nga itong pahayag ni VP Sara. Sa tingin po ninyo, issue ho ba para po sa inyo itong authenticity ng video? Well, of course, it has to be established dahil sila nagprepresenta ng evidence requirement yan. But even granting without admitting that video exists, no? Ang existence naman, wala namang issue dyan. Klaro naman na freedom of speech free speech ang ginawa ng ating Vice Presidente, wala namang kakaiba doon sa sinasabi ng masa. Karamihan ng Pilipino, yan ang reklamo sa administrasyon na pumalpak sila at mayroong korupsyon. And therefore, we have to protect our democracy. So, ang sinabi ni BP only re-echoes what the general mass of people in the Philippines already know and already say sa kanilang mga Facebook and online posts at sa mga rally, sinasabi rin yan ng mga Pilipino. So there's nothing new about it. She was merely restating the obvious and the truth about yung performance itong administrasyon. Ayun. So, malinaw po, no, mga kabida. Yung assessment po mismo ni Attorney Luna dito ho sa first article po, no, na isinalang po ng House Prosecution Panel ang grave threat against the Vice President. Sumemplang po sila dito, pumalpak po itong prosecution panel. Unang-una, wala ho silang napatunayan po, mga kabida, na there was really a grave threat na binitawan itong si Sara Duterte. Unang-una, ang assessment po ni Attorney Luna, it was just part of the freedom of expression po ng Vice Presidente, mga kabida. Okay, pangalawa po, wala naman pong napatunayan po, mga kabida, pati yung pag-establish po ng assassin, yung hitman di umano na hinire daw ng Vice Presidente, hindi po ito napatunayan po ng prosecution. Mantakin nyo, sa isang article, 2 witnesses lang po ang isinalang po ng prosecution, mga kabida. Okay? Puro po taga-NBI, wala na pong iba.
meron sana silang isasalang ito hong si Attorney Zulaika Lopez bilang hostile witness, ano, mga kabida, at ito hong si Captain Belinda Bello, hindi po nila itinuloy. Bakit? Kasi according to Attorney Luna, natatakot to ito hong prosecution na baka mas lalo hong madiin po ito hong prosecution, ano, mga kabida. Di ba? So, I don't know kung napapansin mo o napapansin ho ninyo yung reaction po ng mga senator judges, tila hindi ho nila nagustuhan po yung presentasyon po ng prosecution, ano, mga kabida. Parang sa tingin ho nila pumalya yung dalawang witnesses po, ano, mga kabida. Mga inconsistencies po, halatang halata po na na-discovery po, ano, mga kabida, during the two witnesses na isinalang po ng House prosecution, lalong-lalo na po itong si Attorney Lutok, ano, mga kabida. Hindi ko maintindihan kung sanay ba ito sa kanyang sinabi, ano, mga kabida. Nag-aral ba ito sa kanyang affidavit, ano? Kasi puro ho palpak, inconsistent, typographical error, yung mga palagi hong sinasabi, ano, mga kabida, na nakita ho doon sa kanyang affidavit at sa mga dokumentong ipresinenta, ano, mga kabida, ano po. Diba? So, nirest po nila yung case po nila as early as possible. Okay? Dalawang witnesses lang po. Okay? Mga kabida. So, doon ho sa argument po ng defense, ano, kahapon po mga kabida, malinaw po na sinabi po nila doon na wala hong napatunayan ang prosecution dito ho sa grave threat po, ano, na inihain po nila against the Vice President, mga kabida. So, what's next? Ang susunod po dito, it's time for the defense, ano, na magpresenta po ng kanilang sariling witnesses po, ano, mga kabida. And evidence. Okay? So, kunti na lang po ito. Okay? Yung first article. Kasi after the defense will present their own witnesses, ano, at kanilang mga ebidensya, magkakaroon po ng rebuttal dito, ano. And then after that, yun na, i-rest na po ng defense yung kanila part, ano, mga kabida. Okay? And that's the time na magbobotohan na po itong mga senador, ano, dito ho sa first article, itong Article 4, ano, na isinampa po ng House prosecution ng grave threat po, ano, mga kabida. Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at tingin po, ano, dito ho sa grave threat na isinampa po ng House prosecution against the Vice President. Sa tingin ba ninyo, meron pong napatunayan po ang House prosecution panel dito, ano, mga kabida? Okay? Yung dalawang witnesses na isinalang po nila, mga kabida, napatunayan ba nila na itong sinabi po ng Vice Presidente noong 2004 ay isa hong impeachable offense ba ito, ano, mga kabida, ano po? Okay? Ito hong pagbabanta po niya kay First Lady Lisa Marcos, Pangulong Marcos, at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Okay? Kasi yung video lang po yung aasahan po natin ay hindi daw ito sapat na ebidensya, no, mga kabida, na there was really a grave threat. Okay? The video itself, ano, according to Attorney Luna, kailangan hong meron pong supporting evidence doon, ano, mga kabida. Otherwise, misinterpretation yung kanilang ginawa, ano, mga kabida, ano po. Okay? For your comment and for your opinion, ano po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po Shine Channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.